Guys, so nakita nyo kanina yung nililinis ko yung chan ko, medyo bloated pa siya kasi medyo may hangin pa siya kasi during operation nilagyan siya ng hangin. So this is my second day after operation. So before operation, sobrang kabado talaga ako, like everyday akong kinakabahan. Iniisip ko talaga siya all throughout the day. And then lalo na nung pumunta na kami ng hospital, nung i-admit na ako, ayun, sobrang kaba ko talaga. And then, nung time na na-meet ko na si Dr. Renyosa, kumalma na ako. Apakabait ni Dr. Renyosa. Thank you so much, Doc. Sobrang bait niya. And pati sa misis niya, si Dr. Renyosa, napakabait. Siya yung anesthesiologist naman. Tapos, nung operation ko na, na-admit ako the day before operation. Para lang sa laboratory, check din lahat, ganyan, kung okay ka for operation. And then the next day, which is Sunday, operation ko, nag-start na siguro mga 10:40, 10:45. So, ang huling naalala ko na lang is kausap ko si Dr. Renyosa. Habang kausap ko siya, sinasabi niya lang sa akin yung mga gagawin, ganyan. Tapos yung anesthesia, ipapadaan niya dito sa dextrose ko. Tapos lalagyan niya ako ng tube for oxygen para ma-help ako ng paghinga ko. And then, ang huling naalala ko, nakita ko yung tube na ilalagay sa akin. Tapos sabi ni doktora na, huwag mo munang pakita kay sir, baka matakot. Then, wala na naalala, nakatulog na ako. Hindi ko na nalaman yung mga susunod. Tapos yun, pagising ko nasa tawag dito, nasa recovery room na ako. Pagising ko, nasa recovery room na ako. And then, hindi naman ako nagpanic or medyo groggy lang yung pakiramdam ko. Medyo antok pa, pero nafe-feel ko talaga yung tubo na nasa yung oxygen. And then, nung dumating yung nurse, sabi ko na patanggal, and then natanggal na nga. Tapos, sabi ko kung pwede na akong lumipat sa room ko. And then, pumayag naman, dumating yung assistant, yan. Hindi naman ako masyado nahirapan magsalita, okay lang yung pagsasalita ako. And then, pagdating ko sa room, humingi na agad ako ng water and food kila mami, daddy.
Tapos una kong kinain is oatmeal. Saka minumagad ako ng apple juice and water. Tapos pagdating sa pagkain and pag-inom, di naman ako nahirapan kahit masakit yung lalamunan ko. Actually ngayon medyo may konting sakit pa siya. Pero hindi na siya ganun kasakit. Tapos yun, di ko naman naging problema yung pagkain ko. Malakas ako kumain. Natakot talaga ako well. And then sa pag-wiwi, umihi din naman ako agad. Umutot din ako agad. Kasi kailangan yun, tinitingnan nila yan. And then sa pupo naman, kinabukasan pa ako nagpupo nung binigyan nila ako ng medicine pang pupo. Tapos, yun, overall okay naman. And thankfully wala na siya. Finally, tapos na yung iniinda ko para sa medical exam ko. Actually, wala akong naramdaman. Wala akong na-feel. Kundi lang ako i-ultrasound, hindi ko pa makikita na meron akong gallstones. Tapos, papakita ko pala sa inyo gallstones. Wait lang. So, ito na yung gallstones ko. Actually, malaki siya, oh. Ayan. So, surprisingly, wala talaga akong naramdaman kahit na malaki na pala siya. Lesson is dapat talaga moderate sa pagkain. Tapos, may limit lahat, ganyan. Tapos, more on vegetables, fruits, healthy diet ba, ganun. Tapos, maintain din yung exercise. Pero recently talaga lagi ako nag-exercise. Even yung natapos yung SGPT ko bumaba, nagtuloy-tuloy pa rin ako sa exercise. So yun, itutuloy ko yung exercise and then proper diet. So yun lang. Thanks for watching, guys. Bye!